Sunday. Happy Lord's Day sa lahat. Kaya tara, samahan niyo ako sa church. Let's go. Okay. Have a blessed morning po sa inyo lahat. At syempre, today is the Lord's Day. At ito nga pala ang tinatawag na the Lord's Table. Ito na ang ibig sabihin, ito ay isang komunyon. Ito ay isang sagradong pag-alaala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kung kaya't ito ay dapat nating alalahanin. Ito nga'y malapit na tayo sa aming church. At hindi nga kalakihan ang parkingan dito na medyo masikip ang daanan. Kaya ito nga, paparada tayo. Sa mga oras na nga ito ay sila'y nagpapuri na sa Panginoon. At kung maririnig mo, let's go. Dito nga ipapasok na nga tayo sa loob. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka ng bawat isa. Salamat din, Panginoon, dahil dinugon ng iyong mga anak ang iyong panawagan. Pakabuti ng Diyos. Sobrang faithful niya sa bawat isa. Dahil pinagkaloob niya ang kanyang anak para sa ating lahat. Alam niyo na hindi naman ang Diyos ang malayo sa atin. Kundi tayo ang lumalayo sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Pero kapatid, gusto ko sanang malaman mo na ang Diyos ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga magkakasala. O kaya sinabi niya nga sa kanyang salita, we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Aminin natin sa kanyang harapan at tayo nagpakumbaba, tayo makasalanan, nagsisisi sa lahat ng ating ginagawa. Walang malinis at matuwid sa ating Panginoon. Kaya gaya nga na sinasabi sa kanyang salita sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat na ay nagkasala at walang sino ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam mo ba na hindi disgrasya o nagkataon lamang na napanood mo itong video na to at ito ay itinakda ng Diyos para sa iyo, sapagkat siya'y matuwid at tapat sa ating lahat. Kanyang kabuti, pag-ibig at katakilaan ng ating Panginoon. Kaya't sinasabi niya sa kanyang salita, kaya't ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ginawa yun ng Diyos dahil sa dakilang pag-ibig niya sa ating lahat. At walang sino mang tao kayang iligtas ang kanyang sarili sa kapahamakan sa impyerno. Sabi nga ng kanyang salita, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't habang tayo ay nabubuhay, tayo ay magsisi at magpakumbaba sa kanyang harapan. Kung kaya't alalahanin natin ang araw na ito, ang kanyang katawan ay dumanas ng hirap, sakit, sugat at latay na dapat sana'y tayo ang pinarusahan at ipinako sa krus ng Kalbaryo. At ang kanyang dugo ay siyang naglinis sa lahat ng ating mga kasalanan upang mapatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sinasabi ng kanyang salita, hindi ba't ang pag-inom natin sa kubo pagpapala ng ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya sa oras na ngayon, sabayan mo ako sa aking panalangin. Tanggapin at pasukin mo sa iyong puso sa Jesucristo,
ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon na aking tagapagligtas. Salamat po aking Ama sa iyong kalooban na ibinigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kahit nasa ka o nasa tayo,